yung ibang Yes. speculations na kumakalat po sa ngayon, of course, we wanted the Pope Francis to be better dito sa kanyang kondisyon. Pero sa ngayon may mga lumulutang na kung sakali daw magmumula po ang bagong Santo Papa either sa Asia, which is kasama nga po si Cardinal Tagle, or sa Latin America, dahil daw po sa ang dahilan yung patuloy daw po na lumalawak na impluwensya ng simbahang Katoliko dito sa mga lugar na ito. Any thoughts on this aside from Cardinal Tagle? Meron pa po bang ibang mga cardinal names na posible po na pumalit dito po sa posisyon ng Santo Papa? Okay, so thank you, DJ Chacha. Actually, ang mga lumilitaw na mga pangalan, no, we could say na yung mga yung mga nagfo-float na mga ideas na yon. Actually, hindi ko rin alam, no, kung sino naglalagay ng mga pangalan. Although parang ano talaga, Holy Spirit talaga kasi for example, si mismong Pope Francis, no, Cardinal Bergoglio, yung sa mga hula-hula ng mga lumilitaw na mga pangalan, parang wala naman siya doon, no? Hindi naman siya kasama sa lista. And then bigla na lang siya lumitaw. Kaya ayan, no, dasal talaga Holy Spirit kung sino ba talaga yung pipiliin. Opo. So, ano po ang ano dito, rule? Ilan po ang mga cardinal na bubuo doon sa electors po, sir? At yung pong kwalifikasyon ng mga cardinal po, Father, please? Okay. So ang qualifications, it's basically below 80. Kasi pagdating na ng 80, hindi na kasama. I think 80 sa araw ng start ng election. So kasi halimbawa, Monday nag-start, usually Monday nag-start yung election. Halimbawa, Wednesday wala pang Pope and then nag-birthday siya, nag-80th birthday. I think kasama pa rin siya doon sa election, hindi naman siya papaalisin. Kaya ang numbers, when it comes to numbers, normally mga 120 yung target na number of cardinals, no? Although ngayon lumampas nga, I think 136, 138 banda yung below 80. Although medyo na-foresee na rin ng konti, halimbawa within the coming months, baka may maging like on birthday na rin ng 80. And then another 114, more or less, na above 80 na cardinals na hindi na boboto. Although yung first week nga ng mga discussion, kasi doon nila titignan, they will listen to each other kung ano bang nangyayari sa kanya-kanyang bansa, parte ng mundo. And then pag-usapan nila ano sana yung characteristics ng Pope. Halimbawa, doon sa mission, emphasize o di kaya sa doctrine o di kaya sa kung ano man, no, sa mga pulubi, kung ano man ang gusto nila ma-emphasize.